was born in Alcala, Cagayan, 1950. I'm now 75 years old. During the time that we were born, nasanay kami na nakatapak lang, nakatsinelas lang ng paa. Kasi ang tawag ito, ismagin mo, ibig sabihin nun, ano bang tsinelas mo? From there, we learned how to really grow to be an ordinary provinciano. The beautiful part of it was we learned how to appreciate what life is all about. Kung anong dapat na gawin mo pag lumaki ka. Yun ang turo sa akin ng mother ko, the late Teresita Antonio. Then our father, Joe Antonio. My father was a lawyer and my mother was a school teacher. We learned that one of the most important things, pinaka-importante na pag-train na isang bata is yung pag-aaral. Lumaki kami na talagang nagpupasok lang kami sa eskwela. Ang eskwela lang namin ay elementary school sa tabi mismo ng bahay namin. We were trained to appreciate the importance of education. Right from the very start, tinuruan na kami na kailangan makapag-aral ka ng mabuti. There were 6 of us that time. And ginawa namin is, talagang ginawa namin ng paraan parang makapag-aral ka man ng mabuti. At hindi lang yon, sabi ng mga lola ko, mga mag-anak ko ay wala pang Antonio dito na hindi umasenso sa pag-aaral. Kaya pagbutin ninyo yan kasi yan ang inyong, I would say, pag-asa sa buhay ninyo later on. Kasi marami ring marurunong, marami ring gustong umasenso sa bayan namin dahil mahirap lang ang bayan namin. Sinanay kami ng mga magulang namin na kung anong pagkain na nasa ibabaw ng lamesa namin, yun na yun. Huwag ka nang humingi pa ng meron dahil yan lang ang kaya ko. Yan ang laging bili ng tatay ko. Pagpupunta sa simbahan, tapos pagdadasal, yun ang mga tinanim talaga sa amin. Matapos ang elementary ko, unfortunately, namatay ang mother namin. I was just 12 years old then. And namatay, and for me, it was devastating. Talagang masakit kasi eldest ako. Ako pang paborito ng mother ko dahil ako ang may sakit, may asthma kasi ako noon eh. Now, at a young age of 12, ang tawag ito, I learned how painful it was na yung pinakamahal mo sa buhay, yung mother mo, mawawala. And until now, it's still a part of me. I learned now that habang binabantayan ko ng mother ko was dying. Sabi niya, anak, sabi niya, tignan mo yung mga kapatid mo. Sa'yo ko bibili niyan. Now, and you have to. And until now, I feel that you have to do it because you're forced to take over what your dad is telling you. Hanggang hindi ko pa makalimutan na tawag ito na yung sakit ng na wala na yung mother ko dahil siyang nag-alaga siya nag-alaga sa amin ng malit kami, lalo na yung asthma ko. Now, but then again, tawag ito, you have to learn how to accept what life brings to you. Then after that, ginawa ng father ko is, nalito rin siya, 5 kami. Nalito rin siya kung anong gagawin sa mga anak niya 5, 2 lalaki, 3 babae. Tapos sabi niya, ikaw, sabi niya, punta ka mag-aral doon sa bahay ng lolo mo sa Manila. Sa Paco pa yun, sa Paco, doon ka mag-aral, sabi niya. Dito ka pumasok sa Don Bosco. Sabi ko, ano yung Don Bosco na yun? Sabi ko, tapos, hindi ako marunong mag-Tagalog. Ilocano lang. So, di pinagtatawanan pa kami ng mga anak na, kasi mayayaman ang kami wala eh. Tinuruan kami maggawa ng mga knives, kung ano-ano dyan na tinuro sa amin. But I learned a lot from there. A year after my schooling in Don Bosco, ginawa ng papa ko, ang tawag ito, umuwi ka na lang dito sa Cagayan. Tapos sabi niya, punta ka doon sa seminaryo, San Jacinto Seminary. Hindi ko alam kung ano yun. Delikado yun na. Pagka nando doon, hindi ka makakauwi. Tuwing Pasko ka lang makakauwi.
And that strengthened my will to really make it a point na aasenso ako. Opo. Pagdating ng fourth grade ko, na fourth year high, now, nag-graduate na ako sa seminary. Now, but then again, I promised my papa pa. Baka sabi niya, magpapare ako. Hindi Sabi ko, wala, malayo yun sa utak ko. Sabi ko, kasi ang tago ito, bata pa ko eh. Ang dami magaganda. Ba't ako magpapare? So sabi ko, kaya lang, hindi ko masabi yun kasi papagalitan ako ng papa ko. Sabi niya, wala naman akong perang papadala sa Lasal kasi pangarap ko talaga Lasal eh. Punta ka sa UP, magkumuha ka ng exams. Sabi ko, takot ako sa papa ko. Sabi ko, sige pang, sige. Ito, pupunta ako doon na mag-aral sa UP. Pero believe it or not, hindi ko sinagot yung mga questions. Ang dali-daling mga questions para mag-qualify for UP. But sabi ko, pag-aralin mo ko sa Lasal, I'll pay you back when the time comes. Ginawa naman ng papa ko. Talagang nagtrabaho siya nag-fiscal siya and all of that. And anyway, I was able to finish Lasal. Then I knew how it is to be poor and not have the money. Then you have to really go ahead and do the best that you can to get to a higher level of life. One of the best things that I did was I did not follow what my father wanted me to do. Accountant ka, maging auditor ka. Dahil ang tawag ito, ano naman gagawin sa auditor na yan. Tawag ito, unang-una, I never really like accounting. No, but then I had to do it because my father wanted me na yun ang kunin mo. So pinagbigyan, pero hindi naman ako kumuha ng board exams. I just wanted to have the freedom to do what I believe is best for me. When I was just starting as I graduated from LaSalle, alam niyo, naging dream ko was magtatayo ako ng jeepney. Magnenegosyo ko ng jeepney. Parang jeepney king ako. Sabi ko pa, okay ito madali. So what I did was, ginawa ko pa is, nag-aral ako magmekaniko. Hanggang ngayon, dala ko yan. Kung paano mag-overhaul ng truck, everything. And I worked hard to get all of this that I wanted. But then again, nakikita ko, maliit ang opportunity nito. I deserve something more than that. After that, sabi ko na, I got married early. Kung pinipilit yung asawa ko na asawa sila doon sa Navy, tinanan ko na. No experience, no problem there because I have you, I have Tony, I have my children, and that's more than what I can ask for. Ano naman ang kinabukasan yan? Kasi that time, I already started selling books. Dahil nakita ko, etong pagkakataon kong kumita na malaki. Sky's the limit. Kung magaling ka magbenta, magaling kang mangumisyon. So sinasabi ko to because I hope one way or the other, some people will be inspired. That is not all about sabo, it's not all about sagupaan. It's more about what you can really dream of what you want to be. Nag-aral ako, tapos nagtrabaho ako, ahentel ako ng libro. But I made something out of it and I promised myself, I want to be rich someday. After selling books, then after deciding that, marami na akong kinita na pera dito. Sinama ko pa nga si Tony na time to bring him to the States. I applied for a PAL pilot. Magpipiloto ako. Sabi ko, okay yan. Sabi ko, piloto. The unfortunate part of it was, ang tawag ito, nag-martial law. So, hindi natuloy ang pag-aral ko pagpapasok ko sa, natanggap na ako sa PAL to be a pilot. Otherwise, ang tawag ito, I would say na, modesty aside, I would not have achieved what I have achieved today for my family. I started to gather enough capitalization and all that. I really made it so well in the book business. Now, and for a while I thought na, eto na, kumpleto na ng pera ko and all that. Then I was crazy to get into politics.
Sabi ko, oh, dapat ikaw na, Patrick, ito, may pera ka na, tapos ang tawag ito, pwede ka na maging congressman dito sa atin and everything. Dami akong pera, sabi ko. Paano to? Tawag ito. That was the craziest thing I did in my life. Kasi sinasabi nila, oh, maganda yan kasi ganun-ganun. Sabi ko, no, hindi yan eh. Tawag ito, I wanted to do something more. So, I had my dreams that I would want to shape up the world. Now, ang tawag ito, yun ang pangarap ko eh. Kasi dumating yung turo sa amin ng seminaryo. Go out there and share what you know and what you can teach other people. Good things. Mga kaibigan, nasa resultang prueba, pang din ito.